Marami tayo nakalkal, guys. Marami tayo nakalkal. But anyway, since we're talking about religion, since usapang religion to, mga kochero, balikan natin yung kwento ni Kubulok. Fuck you. Oo. So, kanina umaga, nagbabasa ako ng mga, syempre, alam nyo naman tayo, marunong tayo magbasa. Di ba dapat lahat tayo marunong magbasa, guys? Dapat lahat tayo nagbabasa, nagre-research, etc. etc. So, kanina nagbabasa ako ng mga bali-balita. Actually, kahapon pa tong article na to, pero ngayon ko lang nabasa. So, parang medyo na-curious ako sa takbo nung kwento nitong article na to. Ang title ng article, guys, sa Philstar ay Executioner. Ito tungkol to kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito na nga. So, inintroduce niya yung article niya. Yan, si Alex Magno. Hindi ko siya kilala. Pero, maganda siya sumulat, guys. Magaling na sumulat. Anyway, sabi niya kasi, earlier this week, Trump advisor Peter Navarro finally stepped into jail. Nakulong na raw isa sa mga advisor ni Donald Trump. Nadamay pa si Donald Trump dito sa kwento niya. Oo, kasi na-cite kasi siya in contempt si Peter Navarro. Na-cite siya in contempt sa Kongreso, sa US Congress, sa pag-iimbestiga doon sa Washington DC riots. Naalala niyo yun? Noong natalo si Donald Trump, yung mga ibang na loyalist ni Trump, sumugod ng White House at sinira yung mga bagay-bagay sa loob, guys. Oo, so si Peter Navarro is one of the advisors ni Donald Trump. Inimbitahan siya para sa investigasyon. Pero hindi siya nagpupunta. Navarro refused to testify before the committee. A case of contempt was subsequently filed against him. Oy, pala yung parallelism sa ibang salita. Yung pagkakapareho. Oo, sa English parallelism. Etong kwento. Kasi na-contempt din pala yung Peter Navarro. Pero ngayon lang siya nakulong. A year and a half later. Hindi nga a year and a half matatapos na yung term ni Biden. Ngayon, ipinares niya to dito sa kaso ni Quiboloy. Yung sabi niya, over the past week, spokesmen of the House of Representatives and the Senate seemed to be in a contest over which chamber had more comfortable detention facilities. There was something perverse in that, sabi niya. Parang may mali daw, sabi niya. Ang pinag-uusapan doon ng Senado at ang Kamara, kung sino ang may mas magandang detention facilities. Bakit? Kasi alam naman natin na naglabas na ng arrest warrant ang Senado. Si lower house naman, si Kamara, maglalabas na rin ng arrest warrant. Kaso nga lang, merong call na i-defer na lang sa Senate yung detention, parang ganon. Sabi niya, we have all witnessed how congressional hearings work. Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo ay magsha-shoutout muna sa mga ibig natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na ay magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas nang walang remittance fees. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang, i-download na Sendwave app, gawa na account, ilagay nyo yung bank account details nyo sa Sendwave at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag kayo ay gumamit ng aking promo code, nakikita nyo yan, Coach Jarrett, ayan sa inyong unang padala ay makakuha kayo ng dagdag na $20 na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya yan mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Yun. Alam naman natin daw lahat paano tumatakbo ang isang hearing sa Kongreso. Witnesses are badgered, threatened, cajoled, all in aid of grandstanding. Wow! Okay, totoo din naman yan. Nangyayari yan sa Senado at sa Kongreso, madalas. Oo. So ayun mga kotsero, nangyayari talaga yan. It happens in the Congress, no? Whether it is upper house or lower house. Ganun lang naman. Kasi nasabi nitong si Alex Magno ng Philippine Star. Ginawa niya example, ito si Tulpo to Si Tulpo tong napakawalang hiya na to Sinigawan pa naman si Consunji. Oo, sinigawan si Consunji. The Consunji Yung Consunji na patriarch. Kasi natutulog daw sa hearing.
Hindi naman natutulog. Alam nyo mga kakotsero, yung elder patriarch ng Consunhi na yan, naging kliyente na namin yan sa training. Leadership training. Yung Consunhi na yan. Nakapikit lang yan, pero nakikinig yan. Kumbaga, sa ganung paraan siya nagko-concentrate sa sinasabi. Pipikit lang siya, pero hindi siya tulog. Nakikinig yun. Nakapikit lang yan, pero nakikinig yan. Kumbaga, sa ganung paraan siya nagko-concentrate sa sinasabi. Pipikit lang siya, pero hindi siya tulog. Nakikinig yun. Itong mokong na Rapi Tulfo, nag-grandstand. Pananaw niya, bilyonaryo ka ha? Sige, titirahin kita kasi bilyonaryo ka. Ganon, para makapagbida-bida ako sa mga followers ko. Oo, ganun siya. So ngayon, mga kakotsero, sinigaw-sigawan niya si Consunhi. Pinahiya talaga si Consunhi doon. But anyway, ito nga sabi niya. Publicly embarrassed by a crude legislator who claimed the resource person was sleeping during the hearing. O yan, si Tulfo yan. Just the other day, that same legislator imperiously stormed out a hearing because the witnesses were not saying what he wanted to hear. Tulfo na naman to. Tulfo na naman to. Okay. But anyway, so hina-highlight niya doon na yung Kongreso, nagagamit yan in aid of grandstanding. Totoo din naman yun. It happens. It happens. Ngayon, anong punto niya doon? Anong punto niya? Bakit konektado dito si Kibuloy? Now we have another opportunity to possibly reform the hearing procedures at both chambers of our Congress. An arrest warrant has been issued against Apollo Kibuloy, and his lawyers have said they will bring this matter up to the Supreme Court. There is a chance congressional abuse might finally end. Good. So, ang punto daw niya dito ay yung congressional abuse. Yun yung sinasabi niya. This hearing will be a spectacle, no doubt. Oo, magiging daw yan. Parang teledrama, telenovela. Oo. Although it will bring no new facts to light that a disciplined court proceeding could pretty well accomplish. It should not even pretend to substitute for a proper prosecution. Wala naman nagsasabing that will be, this will be a proper prosecution because this is not the venue for a prosecution. Hindi ang Senado ang venue to prosecute. In not so many words, the Senate is not a judicial it's not a judicial branch. Hindi yan korte. Sabi, if Kibuloy is eventually arrested and forcibly dragged to a public hearing, the event will no doubt be a blockbuster. This will be engineered for high drama, crying witnesses and all. He will be coerced to face his accusers in a kangaroo court without the strict presumption of innocence guaranteed in a proper courtroom. Okay? Ulitin ko lang mga kotsero, again, and hindi sa sinasabi nating tama, kinakampihan at tama si Risa Ontiveros. Ang sinasabi lang natin dito, unang-una, is there's a hearing in aid of legislation. Regardless of how you spin it, mga kotsero, again, this is a spin, political spin. To ano yung spin? Ito yung ginagamit ng mga media people na tawag sa Tagalog, paikot. Kung paano pinapaikot ang isang kwento para pumabor sa isang pananaw. Ito yung palagi nilang sinasabi, yung pananaw ng kampo ni Kibuloy. Ganito palagi. Bakit hindi nyo kami kasuhan? Diba? Sa korte kami haharap. Bakit sa hearing in aid of legislation? That event will surely produce the sort of political pornography. Political pornography. Viva Max. Viva Max ang pig. Some legislators crave for. It will bring politicians all the television FaceTime they want as they perform self-righteously. May punto yung itong parte na to. Along with the impending cancellation of the franchise for Kibuloy's media outfit, or well, it's mostly close to being canceled. This event will subliminally magnify the powers of the legislative branch. Yan. But in the end, all these will be
sound and fury signifying nothing, pronouncing guilt by public acclaim, this cheap spectacle will leave a bad taste in the mouth. Baka sa mouth nyo. Alam nyo mga kotsero, eto kasi yan. Pananaw naming mga hampas lupa, ordinaryo mamamayan, na nag-oobserba lang naman sa labas at wala kaming inside information tungkol sa mga nagaganap dyan sa hearing in aid of legislation na yan. Para sa amin, gusto lang naming malaman kung ang isang pastor who is pronouncing himself as the new Messiah could probably be guilty of a crime. Ngayon, regardless of whether his guilt or innocence, sa korte talaga papatunayan yon. But at the same time, gusto naming malaman, kaming mga hampas lupa na nag-oobserba sa labas, ano ba yung side niya? Kasi pagdating sa korte, mga kotsero, hindi na natin malalaman yan. Hindi na natin maririnig yung punto niya, yung sa side niya. Bakit? Sub judice. Sub judice. Hindi na natin maririnig yan. Yung pagtatanggol niya sa sarili niya. Since the issue has been dragged in the public space, what's stopping Kibulok from responding in public? Nagre-respond naman siya. Sumasagot siya, di ba? Sumasagot siya in public. Nakailang statement na siya. 3? Lahat yun recorded. But regardless, mga kotsero, nakatatlong statement na siya. Bakit ayaw niyang sabihin yan sa forum ng Senado? Kasi ayaw niyang may kumokontrol sa kanya. Ayaw niya ng pagsasabihan siya ng ganito ang dapat mong gawin, ganito ang dapat mong gawin, etc. etc. I have a theory which nakuha ko rin dito. Na matagal ko na rin sinasabi pero hindi ko lang na-highlight. Pero ngayon, i-highlight ko na siya. Itong parte na to. The Congress, after all, is not a law enforcement agency. Sabi niya, nung writer. It is not an investigative unit. Legislators may only recommend cases be filed. Ang kutob ko, ito, kung bakit hindi siya humaharap sa hearing. Kasi hindi korte ang Senado. Hindi ang korte. Hindi yan magsasabi kung ikaw ay guilty or inosente. No, it won't. At hindi rin yan covered ng sub judice. Public nga ang hearings eh. Pero, eto. Yan, yung mga legislators can file cases. Pag umupo dyan si Kibuloy at nakakuha ng statement that can be considered as probable cause or an admission from him, baka sumablay siya. Hindi natin alam. Baka pumalya siya. Madulas. Legislators can recommend the filing of cases. Pag nag-file ng case, automatic detention. Ayaw makulong. That's it. That's the long and short of it. Tapos, alam niyo yung panloloko dito ng SMNI? Yung panloloko dito ng SMNI at ang panloloko ng ginagawa ng mga supporters ni Kibulok, lalo na ng mga supporters ni Shi Digong, yung panloloko nila, they're playing this as if it is a violation of a constitutional right. Pero hindi nila masabi kung anong right. Hindi nila masabi, di ba? Lagi na lang sinasabi, na-violate yung constitutional rights ng aming kliyente, which is to be presumed innocent until proven guilty by a competent or by a court of law. Okay, yeah, it will work in a court of law. Kasi doon lang naman nag-a-apply yun eh. Presumption of innocence. Sa korte lang yun. But in the court of public opinion, it doesn't work like that. Sa korte ng pampublikong opinion, hindi ganun ang sistema. And whether they like it or not, whether
tanggapin ni Kibolok o hindi. Nasa korte na ng pampublikong opinyon etong kaso niya. Ito example mga kutsero ha. Doon sa Coro. Doon siya mismo inaresto sa loob ng Senado. Doon nakitaan ng probable cause. Sumublay si Senyor Aguila sa kanyang testimonya. Pagkasablay, ayun. Tapos ang boxing. Arestado. Ito yung iniiwasan ni Kibolok. Ayaw niya maaresto. Pero ito nga ang problema sa kanya. Pinag-usapan na natin ito before. Ulitin ko lang para sumaksak sa kokote nating lahat. Laging binabanggit itong kaso na ito ng Farmally. Farmally versus petitioner si Lincoln Ong tsaka si Michael Yang. Sila yung petitioners. Against the Senate Committee on Public Accountability of Officers and Investigations. Blue Ribbon. Ayan. Against the Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, mga kutser, lagi kasing kino-quote ito. And I think, kulang yung pagkaka-quote. So, for example, tulad ng isang beses, kinote ito ng partido ni Kibuloy. Ang sabi, yung kaso daw ni Kibuloy is parang kaso nito sa Farmally. No, it's not. Hindi sila pareho ng facts. Alam niyo po, mga kutsero, for a jurisprudence to apply in a certain situation, dapat pareho ng facts. As in, parehong-pareho ng facts. Hindi pareho ng facts. Bakit? Kasi dito, mga kutsero, sa sitwasyon ng, si Michael Yang tsaka si Lincoln Ong, sila ay inisyuhan ng contempt ng Senate Blue Ribbon Committee at na-detain sila sa loob ng Senado. Pero, mga kutsero, sila ay nagpunta sa Senado. Binanggit ko na yan before. Nagpunta sila sa Senado. Hindi lang sila naka-attend one time. Hindi sila naka-attend one time. Pag-attend nila, nung umattend sila, ang nangyari, may tinanong si, what's his name? Si, ano ba yun, yung tumakbong senador na walang leeg. PNRC, Philippine Red Cross. Dick Gordon. Ayan. Tinanong sila ni Dick Gordon ng isang tanong, hindi nagustuhan ni Dick Gordon yung sagot. Pinakontempt agad sila. Yun yung unconstitutional. Yung act ni Dick Gordon na hindi niya nagustuhan yung sagot pero hindi niya binigyan ng pagkakataon na sagutin ng mga resource persons yung kanyang tanong. Not even to clarify. Yun yung unconstitutional. Kaya, yung ginawa ni Dick Gordon daw dito ay mali. Yun yung unconstitutional. Hindi yung hindi pag-attend sa hearing. Bakit? Kasi, nung pinakontempt ito mga to, Ong and Yang initially failed to appear at the first hearings, but later voluntarily attended the hearing on September 10, 2021. Again, I will go back to my question last time. Ano ba ang sitwasyon ni Kibolok? Umattend na ba siya? Hindi pa. Never pa siyang umattend. At anong sinabi ng Korte Suprema? Ang sinabi ng Korte Suprema, the mechanism of the power of contempt ay kahit hindi expressly provided in the Constitution is an inherent power of Congress. O mga koltsero, Supreme Court na to. Kapangyarihan ng Kongreso yan. Yung contempt. May it be lower house or upper house. Nasa kapangyarihan nila yan. Because they have the power to compel the availability of information necessary in shaping legislation. Yan ang sinabi ng Supreme Court. Supreme Court. Mas marunong pa ba tayo sa Supreme Court? Pagdating sa interpretation ng batas? Siyempre hindi. Mas mahusay sila. Supreme Court na yan, guys. Saan pa kayo pupunta after nyan? Wala na. ICC na ang next dyan. ICC is waving. Anyway. Ano pa ang sinabi ng ating Korte Suprema pagdating sa power to arrest a witness? Again, while not specified under the Senate Rules of Procedure,
an arrest is necessary to carry out the coercive process of compelling attendance, testimony, and production of documents relevant and material in a legislative inquiry. Ibig sabihin, mga kakotsero, ang ating kongreso ay may karapatan na mag-issue ng arrest warrant. Hindi dahil guilty ang kanilang iniimbestigahan, kung hindi para puwersahin na umattend sa isang hearing. Sorry, Kibulok. I mean, your lawyers are doing their best, I'm sure. Kaso, diba? Kaya nga diba naglabas na ng statement recently si Attorney Topacio, sabi niya, tatahimik na kami, hindi na kami maglalabas ng statement. Bakit? Kasi, the more na nagsasalita si Kibulok, lalo siyang nadidiin. That's a good strategy. Buti na isip na ni Attorney Topacio. Kasi habang tumatagal to, habang tumatanggal ang palitan ng salitaan sa gitna rin sa Ontiveros at ni Kibulok, nasisira lalo si Kibulok. Ngayon dito sa kaso na ito, natalo ang Senate. Natalo dito ang Committee on Senate Blue Ribbon Committee. Unconstitutional daw ang kanilang ginawa. Bakit? Because it violated number 3. The rights of persons appearing or in or affected by such inquiry shall be respected. Sinabi po ng ating Supreme Court na ang ginawa ni Dick Gordon ay unconstitutional. Abogado pa naman si Dick Gordon. Pero sinabihan siya ng Supreme Court, ay unconstitutional ang ginawa mo. You deprived Lincoln Ong and Michael Yang of their rights to due process. Kaya ito yung laging kinukot kasi natalo dito ang Senado. Pero mga katsero, again, hindi porke natalo ang Senado, ibig sabihin, mag-a-apply yun sa kaso ni Kibulok. It doesn't necessarily ring true. Kailangan pareho ng facts. Kaso hindi sila pareho ng facts. Pero ano yung sinabi ng Supreme Court? Ano daw yung lusot ng Kongreso ng ating lower house at upper house? Etong tatlo. Una, dapat daw merong inquiry in aid of legislation. Number 1. Pangalawa, the inquiry must be conducted in accordance with its duly published rules and procedures. Dapat sinusunod yung rules and procedures ng Senado. Yun yung pangalawa. Pangatlo, the rights of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. Hindi iba-violate ng Senado yung karapatan ng mga resource persons. Ngayon, mga kakotsero, ang tanong, may na-violate na ba na karapatan ni Kibuloy? Yung sinasabi nila na pag pinipilit daw si Kibuloy na umattend ng hearing dahil in a hearing in aid of legislation wherein he is already considered guilty prior to the hearing, that's speculative. Speculative pa yon. Bakit? Kasi hindi pa siya uma-attend. Kung baga, wala pang case or controversy. Hindi ito katulad nitong kay Lincoln Ong at kay Michael Yang kung saan umattend na sila ng hearing at dinetain sila at na-violate ang kanilang karapatan. Yun may actual case or controversy. Dito wala pa ay Kibulok. Hindi pa nga siya nagpapakita Paano niya nasabing na-violate ang karapatan niya? Wala pa nga siya sa jurisdiction ng Senado. Wala pa siya sa jurisdiction ng Senado Paano mangyayari yun? Na ma-violate ang karapatan niya? It doesn't make sense. So wala pa kasing actual case or controversy. Again, unless parehong-pareho ng sitwasyon ni Lincoln Ong at ni Michael Yang, the wisdom of this decision can be applied. Kaso hindi. Punta muna ng Senado si Kibulok. Tapos dapat eksaktong mangyari sa kanya yung nangyari dito kay Lincoln Ong at kay Michael Yang. Pwede nang gamitin to.
pwede nang gamitin yan. Otherwise, no, you can't. You can't. And even then, mga kakotsero, even then, let's say umaten si Kibulok. Punta tayo sa rules. Senate rules. Punta tayo sa isang aspeto nito. Privilege against self-incrimination. A witness can invoke his right against self-incrimination only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him. However, he may offer to answer any question in an executive session. So, halimbawa, tinanong ni Risa Ontiveros na ganito. Mr. Kibuloy, o Pastor Kibuloy, ginahasa mo ba si ganito? Ay, ayun. It will elicit an answer that will incriminate him. So, pwede nga sabihin, Madam Chair, I invoke my right for privilege against self-incrimination. Yun, pwede yun. Pwede yun. Will it violate his rights? No. It won't. Will it violate due process? No. Bakit? Tumatakbo pa rin yung kaso niya sa korte eh. It won't violate any rights. But it will raise more questions. Ba't hindi niya sinagot? Ba't hindi categorical ang pagkakasagot? Or bibigyan ko siyang tip. Halimbawa, nasa hearing na siya. Sabihin niya, ginahasa mo ba si ganito? Hindi. Hindi ko siya ginahasa. Pag tinanong, paano mo nasabi hindi mo siya ginahasa? Sabihin niya, well, if you're questioning the process, or if I have consummated a crime, I believe that is within the jurisdiction of our courts. Yun ang magandang sagot dun. Nasa jurisdiction ng ating korte yan. If I have consummated a crime or not. Pwede naman niyang gawin yun eh. Pwede niyang i-invoke to, privilege against self-incrimination. Pwede yan. Umattend lang siya. Yun lang naman ang kailangan niyang gawin eh. Umattend lang siya. Pero alam nyo, again mga kakotsero, pwede kasing gawin ito eh ng Senado. Diyan siya natatakot. Kutob ko lang naman. Diyan siya natatakot. Ayaw niya maaresto. Kaya hindi siya atin ng hearing. Baka mamaya pa-aresto ako bigla eh. Simpleng ko dyan, analysis. Kasi he has no reason not to go. Wala siyang dahilan para hindi pumunta. His rights are protected. Malilinis niya ang pangalan niya. Kasi pag umattend siya doon at sumagot siya, malilinis na pangalan niya eh. Nung una, pero ngayon, ako, feeling, noon, posible pa yon, pero ngayon parang medyo malabo na. Parang hindi na mangyayari yun kung ngayon niya gagawin. I think it's too late to do that. Pero before, kaya pa. Kaya pa noon. Ngayon, I doubt. Parang hindi na kaya. Kasi, masyado nang matagal tumakbo yung yung panahon. Kumbaga, pinagbigyan mo na ng napakaraming chances, binigyan mo na ng maraming pagkakataon para umapir, pero hindi pa rin siya pumunta. So parang unti-unti na nasosolidify sa usipan ng mga Pilipino na guilty siya kahit hindi pa naman siya napopronounce ng korte na guilty. If I were him, appear na lang ako sa hearing. Hearing lang naman yan eh. Pag mayroong mga questions na feeling ko may incriminate ako, tatapikin naman ako niyan eh. Halimbawa, ako si Topacio, dito si Kibs. Tapos may question na nakaka-incriminate, tatapikin lang siyang ganyan. Oh. Sabi yan, don't answer that. Ganun. Alam naman ni Atty. Topacio yun dapat niyang gawin. Dapat pinagkatiwalaan niya yung abogado niya. I guess, baka mababa din ang confidence niya. Baka, ewan ko lang. Di ko alam. Di ba, we're only speculating lang naman dito eh, base dun sa mga nababasa at naobserbahan natin sa balita. But I'm of the belief na kaya lang siya nandyan. Kaya ayaw niya lumabas kasi iniiwasan niyang masokoro. Ayaw niyang masokoro. Delikado daw, guys. Delikado. Delikado daw masokoro. So, yun. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless all of you. Don't forget to like, share, and subscribe. And see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?